Ito talaga malapit sa puso din natin itong topic na ito, mga ka-R&R dyan. Yan. Okay, by the way, I just check yung mga latest ranking natin. Lumabas na top 50 of all podcasts na tayo sa Pilipinas. Sa Apple Podcast, and number one pa rin, of course, sa Political News. Thank you very much again, the ka-R&R, for being part of this journey. All right, let's talk about this West Philippine Sea. So in the previous episode, we kind of raised these preposterous arguments raised by digong pro-China people na, sige nga mo, magulo pa rin ng Pilipinas, wag na tayo mag-ambisyoso dyan sa West Philippine Sea. But clearly, there's a major threat in the West Philippine Sea. But before we go to the the convoy and the latest things na nangyari dyan sa Juan Felipe Reef, Whitson Reef, one thing you hear also from pro-Duterte people is, or pro-China people or experts supposedly, is, di ba recently may mga Pilipino na were they executed, right? Dun sa China ba yan? For alleged involvement in drug trafficking. And some people were saying that baka may kinalaman nito. I mean, they're implying na may retaliation ng China or something like that. But again, I don't want to dignify some of these arguments, but like, what are they implying? Na pakawalan natin ang West Philippine Sea para, I just don't, I mean, our fundamental issue is we even doubt whether the Chinese legal institutions are legit to begin with, right? Like, it's not a democratic system. It's not a legit judicial system in a modern democratic sense. I mean, because this is not the first time, right? Before, di ba, nag-rally protest din ng mga Pilipino na yung isa sa ating kababayan ay pinapa-execute sa China. At base sa alam natin, hindi talaga siya drug mule. Parang na biktima lang siya, di ba? Parang na nilagyan lang siya. And how do we know that's not the case right now? And ano to, hostage situation na para lang ligtas natin sila? We will just, yun nga, ang dami mga ridiculous na stuff out there. Ikaw, Ronald, first of all, let's talk about this issue. Do you think may kinalaman Yes. mga yan at saka yung what's going on here? Yeah. Tama yung sayo mo, ayaw na natin patulan. Pero yung isa kasing naglabas nito, Pero patulan na natin. It's a discredited political analyst na expert daw sa security, no, na nung inappoint siya nung dating NSA, nireject ng military dahil ang tingin sa kanya ay hindi loyal sa bansa. So, yung isang pinanggalingan ng ganyang klaseng sinasabi mo ay this guy, no, na discredited, no. Pero una ay iba yung ating system. Wala tayong death penalty ngayon. Sila meron, yung China. Ikalawa, hindi masyadong transparent eh. Yung kanilang judicial process. Hindi natin alam kung ano nangyari, anong ebidensya, etc. Nalaman na lang natin, pinatay na. 'Di ba? Yun yung nangyari dito, no? Kaya itong mga siraulong ito ay sinusubukang i-spin, no? Beyond dun sa normal parameters of common Medyo sense, no? stretch na, stretch. Itong mga pangyayari, no? Syempre naghahanap buhay yung mga 'yan, no? Ikatlo, mas ang delikado rito, yung nangyari dun sa floor contemplation case, no? Yung nangyari sa Singapore, no? Nasa Yung Singapore ako nangyari ngayon, na Ronald. Wag mo ako pahamak. hindi, yung Pahamak nangyaring ako. backlash. Yung nangyaring backlash is not anti-Singaporean eh. Yung nangyaring backlash is anti-Chinese. Almost racist eh. Mas yun yung, mas doon ako kinakabahan kung may magti-trigger, may mag-agitate, no, na diyan. So far, wala. No? Mas yun ang kinukuha ko. Hindi ko masyadong pinapansin itong mga idiots na ito, no, na sinusubukang i-stretch itong nangyari, no? Pero ayun nga, mas ganun yung concern ko. Yung possible na nangyari nung floor contemplation in the 90s, no? Anti-Chinese eh. Hindi anti-Singapore yung Yeah. nangyari, no? Well, now let's transition to this because of course you have seen the videos. I also released some of the videos about base dito sa nirelease ng ating mga kaibigan sa Philippine Coast Guard, ating mga kaibigan sa media, si Joseph Morong, my former colleague sa GMA Network, Stand for Truth. Itong nakakatakot, ang dami, no? Armada talaga ng mga Chinese militia Yes. dun sa Juan Dikit-dikit Felipe. talaga. Dikit-dikit, nakakatakot. So, again, nakita ko na naman, sinispin ng mga kaibigan natin sa kabila na, ayan, tignan nyo, hindi gumagana ng EDCA, walang deterrence, yung mga ganyan line. No? Yeah, yeah. Siguri na tayo, like,
what, they're amplifying the psychological warfare of China? I mean, this is ridiculous, right? I mean, so what is your Okay, okay lang naman, Richard, pero gawin naman nilang medyo rigorous. Gawin naman nilang yung masarap patulan, di ba? Itong ginagawa nila parang nakaka-insulto naman eh, parang para patulan mo, gradually di ba? patulan na nga natin. Sige na nga, parang patulan Parang, mo. may bad taste eh, pagkatapos mong durugin eh. Parang not worth it eh, no? Doon sa, di ba, yung kanilang mga narrative, medyo, di ba? Yun yung, pero, nakita natin in the past, yung mga pangyayari. Yung ating mas very small supply ship, no? Hindi lang Winamatar Cannon, halos iram, halos palubugin no, ng mga Chinese Coast Guards at saka militia. At nakikita naman natin yung strategy eh. Hindi nila pwedeng bombahin, hindi nila pwedeng batakin itong BRP Sierra Madre dahil pwedeng ma-invoke yung Mutual Defense Treaty dahil active battleship yan eh. No, kahit siya ay moored sa shoal, no, at ang ginagawa nila is taking out the oxygen eh, di ba? Kinuha nila eh, pinapalibutan nila para hindi makapunta yung supply ship, yung ating maliliit na supply ship na very daring talagang tinutuloy-tuloy, no, yung pag-supply dun sa ating beleaguered BRP Sierra Madre, no? Pero makikita mo yung kanilang strategy, no? Kung ito ay makuha nila, mai-isolate nila, tayo na mismo yung kusang aatras, 'di ba? Dahil walang makakain, walang bala, walang gamit, no? So ang doon nila tayo tinutulak na tayo mismo ang umatras. Sabi pa nga nila, may isang Philippine president na promisa sa kanila na tatanggalin ito. No, so nakikita mo yung template eh. Nakikita mo yung predicate para dito sa BRP Sierra Madre, which is literally a rusty thorn on their side. No? Kaya yan yung. Kaya itong mga ilang mga civil society groups na nakita na dapat kumilos ang mga mamamayan. Wag lang yung military, wag lang yung Coast Guard, no? Kami mismo, dahil ito ay usapin ng bansa, ito ay usapin ng soberenya, usapin ito ng teritoryo. Hindi ko maunawaan itong mga spokesperson ng China, ng mga Pilipino, paano i-argue, no, na yung China ay nasa ating EEZ, nasa ating teritoryo, no? Paano nila dedepensahan yan? Ang layo ng coast ng China. Di ba? Huwag na natin pag-usapan yung UNCLOS decision na itong mga artificial islands do not hold water in international law, no? Pero paano mo ipapaliwanag sa sarili mong mga kababayan, itong mga Pilipino, hindi ko tinatawag na makapili, no? Itong mga Pilipinong ito na nagiging spokesman ng China sa ating sariling bansa. Paano nila ipapaliwanag ito, no? No, na malinaw itong mga swarming, itong hundreds of militia, hundreds of Coast Guard na sa ating sariling teritoryo. Pipigilan tayo na bigyan ng tulong yung ating kapwa Pilipino sa ating sariling teritoryo. Iyan yung kahalagahan, tingin ko, nitong convoy na ito. Yung mga nag-organisa nito. Gusto nila ipakita na yung mga karaniwang Pilipino ay pupunta sa kanilang bakuran para bigyan ng regalo na traditionally ginagawa natin sa ating kasaysayan sa isa't isa, sa ating kapitbahay. Nagbibigay tayo ng regalo, nagbibigay tayo ng pagkain, no? At yung ating mga bahay, tinutulungan natin gumawa ng mga parol. Ito yung bayanihan eh, di ba? Ito yung original na bayanihan. Bago nagkaroon ng malls, bago nagkaroon ng mga malalaking mga kwan, ito yung mga pangkaraniwang ginagawa natin. Parang inuulit yan eh, nitong convoy na ito. Magdadala kami ng regalo, magdadala kami ng Christmas cheer, meron kami mga parol, meron kaming Christmas lights, meron kaming Christmas tree, no? Meron kaming mga belen, no? Sa aming mga bangka na maliliit, mga 5 to 10 people. May 3 malalaki, no? Na dadalhin ito. No? Anong itsura ng China pag yan ay kanilang hinarang ng mga daan-daan
na malalaking mga barko. Ito ay mga bangka. 3 lang ang malalaki rito. Dito sa 40 na bangka na ito. Di ba anong itsura?